po sa inyo lahat. Ngayon po ay Biyernes, December 15, 2023 na ikadalawang linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 48 verses 17 to 19. Ganito ang sabi ng banal na Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat. At tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Biyernes, araw ng debosyon sa Poong Nazareno at nawa ay patuloy po tayong manalig, patuloy po tayong kumapit sa ating pong Panginoon. Na kung saan sa pamamagitan ni Propeta Isaías ay kanya pong ipinahayag na ang ating Panginoon ay magtuturo at patuloy na nagtuturo sa kanyang bayan. At kung sino man ang, sabi nga po dito, no, matututong sumunod sa kanyang mga utos o mga itinuturo, yung pagpapala na ay dadaloy. No? Ibig sabihin, gumamit siya ng halimbawa ng pagdaloy ng ilog, no? At ito'y hindi matutuyo, ganun kadami. No? So yung taong sumusunod sa utos ng Diyos ay talagang pagpapalain. At kumbaga, maganda rin na mapagnilayan itong bagay na ito, no? Na sabi dito, tinuturuan niya ang kanyang bayan kung paano magiging sagana, paano kumbaga magiging maginhawa ang buhay. Katulad ng yung sabi nga, yung lahi mo magiging marami, yung dating ng pagpapala ay walang katapusan. Kung yun ay matututo tayo sa kanyang mga itinuturo. Pero yung punto po, no, na tinuturuan niya ang kanyang bayan, tinuturuan niya ang tinuturing na sabihin natin anak, no? Tinuturuan kung paano mabuhay. Iba po kasi yung ngayon kasi, no, pwedeng mapagnilayan. Tinuturuan niyo ba yung mga anak ninyo kung paano mabuhay? Halimbawa po, no, tinuruan niyo ba paano yung basic, paano magsaing, paano magprito, o kahit itlog man lang, no? Paano magluto para kung sakaling sila ay magutom, magluluto. O baka naman sinasanay natin na lahat ay nandiyan na. Di ba po, no, kung maikukumpara lang natin yung mga karanasan natin, kaya tayo nabubuhay sa ngayon ay dahil may mga natutunan tayo. Nakakalungkot lang, marami sa henerasyon ngayon ang naging asa na at hindi na mabubuhay kapag wala, sabihin natin, wala yung katulong, wala yung magulang, walang ibang sinasandalan. Kasi hindi marunong maghugas ng plato, hindi marunong magwalis o maglinis ng bahay, kasi lahat ay iniaasa sa iba. So tingnan din natin yung aspetong ito, no, na mahalaga kasi na tinuturuan sila. Hindi ibig sabihin na pinaguhugas mo yun ng plato yung bata ay pinahihirapan nyo na sila. Hindi eh. Tinuturuan nyo sila paano mabuhay. Tinuturuan sila paano matuto sa buhay. Para nang sa ganon, kaya nilang mag-isa o kung sakaling sila ay mag-isa na lang o bumukod na, kaya nilang mabuhay na panatilihing malinis ang kanilang bahay, diba, yung mga ganitong karanasan po, no, na natutunan natin noon yung buhay para tayo mag-succeed, para tayo
No, kasi hindi naman tayo laging sasandal sa pamilya, sa magulang, kailangan natin matuto. Pero siyempre, responsibilidad ng mga nakakatanda, ng mga magulang na turuan sila para pagdating ng araw ay kaya na nilang mabuhay. Huwag niyong ibigay lahat, na ready na lahat. No? Kasi diyan sila nagiging mahina. Diyan nagkakaroon ng pinanggagalingan ng anxiety, ng depression, kasi hindi nila alam paano gawin. No? Hindi nila alam paano kumilos. So, tingnan din natin yung aspetong ito. No? Na kung ang Panginoong Diyos ay tinuturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin at kung ito ay ating susundin, nakatitiyak tayo. Dahil tinitiyak ng Diyos na magiging maginhawa ang buhay natin at ang pagpapala ay darating sa buhay natin na hindi mauubos. Aagos ito katulad ng pag-agos ng ilog at ng alon sa dalampasigan. Ito ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan na kung matututo lang na sila ay makinig sa kanyang itinuturo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.